Hello, yes, good afternoon. Nandito ako ulit dahil gusto ko na i-follow up ko sa iyo yung tungkol doon sa pagbigay sa iyo ng scholarship ng isang school na private school, ano? Ang nagbigay sa iyo yung OLPA. Gusto kong tanungin sa iyo kung nakapunta na ba kayo ng mother mo? Opo, nakapunta na po. Tapos, ano yung mga nagawa mo doon sa school? Anong mga tinanong sa'yo? Tapos, kwentuhan mo kami kung anong ginawa mo doon sa school sa OLPA. Pagpunta po namin, tinanong po muna namin yung scholarship. At saka pagkatapos po na nalaman yung average at saka kung may type of, pina-exam na po. Agad-agad. Kinabahan ka. Hindi po alam yung iba. Pero kaya na. Kaya mo. Kinaya naman. Ay kasi nga, first time mo daw na nakakawak ng computer. Kasi doon sa school na pinanggalingan mo, wala yatang computer kaya nahahawakan doon. Ngayon, kaya nga. So, paano? Kinaya mo ba yun? Yung mga doon sa OLPA? Exam? Kasi yung iba po, na-review ko na din po. Yung iba po. Pero kaya ko siya. Ngayon, gusto ko na malaman natin kung ano-ano ba talaga yung kakailanganin doon. Kasi desidido ka na ba talaga? Seryoso ka na talaga sa OLPA ka mag-aaral? Kasi sila yung nagbigay sa'yo ng scholarship. Yung scholarship ano yun? Free tuition? Free tuition ba yun? Okay. Ngayon, sa last vlog natin, part 2, na sinabi ko sa'yo na sinabi ko doon sa mama mo na magpunta na kayo doon sa OLPA at dalhin yung card mo nung grade 6 ka. Ngayon, nabanggit nga natin sa vlog namin po ay hindi nyo pa po nakita at nakilala yung mother ni Yesa kasi po lagi siyang nasa trabaho. Naglalaba po kasi si mama ni Yesa. Kaya po, bihira po sa dalawang punta ko po dito, hindi pa po nakita si mama ni Yesa sa camera kasi po naglalabada po kasi siya. Ngayon po kasi ay linggo, nadatnan po namin siya at yun nga po, importante na malaman po dahil siya po yung kasama ni Yesa sa OLPA. Kaya po, ngayon po ipapakilala ko po sa inyo yung nanay ni Yesa para po siya po ang magpaliwanag kung ano yung mga napag-usapan doon sa school, sa OLPA. Pakitawag mo si mama mo. Hindi, dito ka na lang, doon na lang si mama ni Ngayon, yan po si mama ni Yesa, si Wendy. Siya po yung butihing nanay na nagtyaga sa paglalabada para lang po mapag-aral yung kanyang mga anak at makaraos po sila sa araw-araw nilang pangangailangan, lalong-lalo na po tungkol sa pagkain, yung foods nila ay kasi siyam po sila sa member ng family. Tapos po ay eto kaya nga po kami ay hindi namin mabago yung lugar na inuupuan namin ni Yesa kasi po ang bahay po nila ay ito na po yung salas. Halos isang dipako lang po ang salas nila. Tapos, ayan na po ang maliit na kwarto. Tapos, ayan po yung kanilang kusina. Ayan po. Sa totoo lang po, yung unang vlog ko po dito, sira po yung kanilang electric stove. Talagang gibang-giba po, talaga bagsak na. So, nakita ko po, yung Stella Vlog po ay bumili ng isang electric stove po
na hindi na po napuna ng camera. Hindi na po namin kinuna ng camera. Basta po binilhan ko na lang sila ng magagamit nila para po may pang-araw-araw po silang magagamit sa pagluluto nila. Ngayon po, ang pinaka-main po ng vlog namin ay tungkol po sa pag-enroll ni Yesa sa OLPA. So, sila po na dalawa ang nagpunta sa OLPA ng nakarang araw. Yun. Siya po, ipapaliwanag niya po sa atin kung ano po yung mga kailanganin po doon. Nagkaroon po siya ng scholarship sa OLPA. Free tuition na po siya. Ang babayaran niya na lang po doon ang miscellaneous na kakalaga ng 10,000. At pwede man po mag-down, pwede naman po mag-down ng 3,000. So, binigyan po niya ng listahan. Binigyan na po ako ng listahan. Ang buwan-buwan niya po, nag-abot na lang ng 800 plus. Buwan-buwan. Di ba free tuition yan? Dahil Free tuition po pa, with high honors. Oo. So, yan ang hawak mo na listahan na yan. Para saan yan? Para po ito sa ano niya, sa tuition niya. At sa miscellaneous. At enrollment. Enrollment. Sa uniform, kasama na ba yan sa bayaran na yan? Hindi po kasama ang uniform. Sabihin na siya, Ang uniform po, white siya na uniform. Tapos ang ang PE uniform, hindi kasama. Iyon ang unang kailangan ninyo. Yung po yung kailangan. Ma-start na po ang nila, klase nila sa July 22. Okay. Ikwento mo nga sa amin, Yesa, yung tungkol doon sa pagpunta nyo ni mama mo at ano ba yung mga tanong sa'yo ng teacher mo, ay ng teacher doon at ano yung gagawin mo na doon sa exam nila. online. Online po. Online. Computer daw pong gamit lang. Hindi na po gagamit ng Hindi nagagamit ng books. Oo, kasi nga, gusto ko nga palang itanong doon kung kasama yung books doon sa ginawa nilang computation. Hindi. Wala. Okay, sige. Online class. Online. Ngayon po ay, pinaliwanag po ng mother ni Yesa, kaya maliwanag na po na ang pangangailangan po nila ay yung tungkol po sa uniform, shoes, tsaka mga school supplies. Yan po. At kung bukas po ay Monday, makakapunta na po sila doon sa school ng mama niya. Kasi po ay meron po akong magandang balita sa'yo, Yesa. Dapat matuwa ka. Hindi na yung iyak. Ayoko rin nakikita kang umiiyak doon sa naawa ko sa'yo. Kaya ngayon, hindi na iyak. Ningiti ka ngayon. May surprise ka ngayon. Kasi may isang tao doon sa may nakapanood ng video mo ay nag-sponsor siya ng halagang 3,000 sa iyo. Dahil pwede na daw na makatulong siya sa iyo kahit na hindi na sabihin ang pangalan niya. Ayan. Kaya tayo ay magpapasalamat sa kanya. Kailangan may palakpakan. Salamat po. Salamat sir sa pagbigay tulong kay Yesa. At si Yesa naman po ay ang may gaganti lang po ni Yesa ay yung mag-aral siyang mabuti. No, Yesa? Yun ang papangako mo sa taong mag-sponsor siya na. No? Yesa na 3,000 na tinulong ng isang tao. No? 1, 2, 3. Yay! Mama, salamat. Oo. Ngayon, Yesa, pagdating ng di bukas makakapagpa-enroll ka na, no? Ngayon, sikapin nyo na lang na yung uniform na white at saka yung kung ano pa yung pangangailangan ay sana ano natin, yung bang tulong-tulungan natin
para kasi malapit na eh, talagang madaming enrollees daw yan sa OLPA. Ngayon, ang tulungan mo ako, magtulungan tayo. Kahit si mama mo, kahit sila, magtulungan tayo na magdasal. Ano? Pagdasal natin kay Lord na may tumulong sa'yo, mag-sponsor sa'yo para sa mga darating pang pag-aaral mo. Diba? Yung mga pangangailangan mo sa iyong pag-aaral. Sana may mga tao na may mga malalambot na may mga butihin puso na nakakaintindi, nakakaunawa sa mga ganitong sitwasyon at yung pong bata na gustong-gustong mag-aral ay at matupad yung kanilang mga pangarap sa buhay dahil po sa sobrang kahirapan talaga ng kanilang pamilya. Eto nga po, sabi ko nga po sa inyo, guys, shout out po sa inyong lahat na may mga mabubuting puso dyan, yung mga vloggers po na marami na malaki na rin ang kinikita, ay humingi po kami ng kunting tulong sa inyo para mapunuan yung pagkukulang ni Liesa, yung mga kulang sa school na kailangan pong makuha ni Liesa kasi po nakapag-exam na po si Liesa at siya po ay nakakuha ng 88% po. So, sinabi po sa kanya ng teacher na pa-enroll ka na. At binigyan na po siya ng yung form, enrollment form. Binigyan na po si Liesa ng enrollment form, kaya po bukas si Liesa po ay makakapagpa-enroll na. So, yan po ang talagang Kaya ngayon, Liesa, ikaw ay tatawa na, ngingiti na, ha? Hindi na yung iiyak. Kailangan nakangiti ka na ngayon. Dahil lahat na yon, si Lord talaga, sila yung hihipo ng mga puso nila para tulungan lang. Kaya huwag tayong dalawa, magtulungan tayo, si mama mo, sila, mga ate mo, kuya mo, magtulungan kayo para katulad ni Sir Paul talagang napakabuting tao niyan. Matagal na akong niyan eh, yung sumusubaybay sa kanyang mga vlogs. Siguro nga, sabi ko nga, isa na akong charity viewers ni Sir Paul, Pugong Biyahero. Dahil karamihan ng mga vlogs niya, pinapanood ko talaga yun. At nilalike ko yun, subscribe, gano'n. Subscribe na ako kay Sir Paul, matagal na. Yung araw pa, sa unang panood ko pa lang sa mga vlogs niya, naaaliw talaga ako. Tapos si Ma'am Pibilab, nakita ko yung mga scholar na kinukuha nila. Kaya nagkaroon ako ng lakas ng loob na tulungan kita. Ako yung magiging boses talaga ng mga bata na katulad mo na humihingi ng tulong para sa mga pangangailangan sa school. Kaya hindi naman natin ikakaya yung mga ganon na mga paghihingi ng tulong na ganyan. Kasi marami naman talagang mga tao na sobra-sobra na talaga yung kanilang blessings. Maraming blessings na sila sa buhay nila na pag napanood nila yung mga vlogs na ganito, bata na gustong mag-aral, na hindi kaya ng mga magulang, nagkakaroon talaga sila doon ng kanilang sa puso nila na kailangan ng batang ito na kailangan tulungan. So kaya talagang kahit naman papaano talaga tumutulong sila. Diba? Ngayon ay may pauna na tayong tulong na dumating sa iyo. At sana ay yung mga iba pang vloggers, shout out sa inyo po na mga vloggers na malalaki na yung kinikita. Sana po matulungan natin si Liesa. At yun nga po, naulit ko nga po kay Sir Pibilab, ay kay Ma'am Pibilab, ay at Sir Paul ay
sana po ay mapansin niyo po at mapanood niyo po yung vlog na para kay Yesa po sa kanyang pag-aaral. Kaya hindi kami magsasawa na manalangin, humingi ng tulong sa taas para matupad yung mga pangarap ni Yesa. So Yesa, ngayon ay meron din ako sa yung kunting pasalubong sa'yo na pagdamulan kaya ng vlog. Anong masasabi mo dyan, Yesa? Okay na po. At least po may makakain po kami sa mga susunod na. Salamat. You're welcome, Yesa. Sana. Yun lang ang hiling ko din naman sa'yo. Mag-aral ng mabuti at basta isa puso mo lang talaga yung pag-aaral mo at isa puso mo. Lagi ka sama mo ng dasal. Hindi lang sa pag-aaral na o paglabas mo sa bahay, magdadasal ka na, ligtas ka sa iyong paglalakad. Diba? Kasi nabanggit natin sa unang vlog natin na ang sabi mo ay walking distance lang. Hindi eh. Pinunta namin yung school, hinanap namin, tinignan namin. Hindi pala pwede lakarin malayo at delikado. Pwede ka rin maglakad kung mula dito sa bahay, lalakarin mo hanggang doon sa church. Pagdating sa church, doon ka na magsasakay. Doon ka na, ang baba mo, all pa na. No? So, hindi pwedeng walking distance. Isang pamasahe mo lang ang matitipid. Yun lang. Isang sakay mo lang naman. At yun, maglalakad. Pagdating mo dyan sa yun na yun, maglalakad ka na pa uwi. Maglalakad ka pa punta roon, maglalakad ka rin pa uwi. Yun, doon na lang, yun na lang magiging sacrifice mo. Yung paglalakad na yun. Pero medyo malayo din malayo-layo pa rin yung lalakarin mo. Pero, laban lang, di ba? Dahil gusto mong aralin, di ba? At saka yung pinag-aaralan mo ngayon ay medyo mabigat, di ba? Medyo mabigat yun. Kahit na free tuition ka, yun nga, yung pamasahe, yung araw-araw na baon, di ba? Pero siguro, mas magiging masaya ang nanay mo na naglalabada araw-araw pag nakita niya na matataas pa rin yung grades mo. Kasi ang isang scholar na bata, minimaintain talaga yung mataas na grade para hindi ka maalis sa pagiging scholar mo. Kaya huwag kang magbabago sa iyong hangarin sa buhay at yung pag-aaral mo. Kailangan talagang i-sacrifice mo talaga ang mga dapat ma-sacrifice mo sa pag-aaral mo. Ayun. Kaya po, ginagawa ito lahat ni Yesa, pagsisikap niya na to. Kasi itong bahay na to at yung kalagayan po niya ay gusto rin ni Yesa na mahango sila dito sa ganitong kalagayan. Ito po yung bahay nila po isang lipa lang halos. Ito na yung sala. Ito na po yung paikot ng bahay ni Yesa. Ayan po. Ayan po. Ayan na po. Ayan po yung bahay nila. Kaya nagsisikap yung bata para po makatapos siya ng pag-aaral niya at yung kanyang mga dreams maging totoo. So, eto na lang po kami. For this vlog po ay magpapasalamat na lang po muna kami sa inyo sa hapon na to at sa mga susunod pa pong araw ay papakita namin sa inyo naka-uniform na si Yesa ng Olpa. Ayan po, pinapangako namin sa inyo na kahit po sa kunting-kunting tulong, sa kunti-kunti po ay sisikapin po ni Yesa na makapag-aral po doon. Kasi yun nga po, sayang po ng scholarship na binigay ng Olpa. Ayan po. So, ngayon po magpapaalam na lang po kami sa inyo at maraming pasalamat na doon sa nagbigay sa iyo ng tulong. Maraming salamat po sa tumulong sa akin. Sana po mayroon pa po ang mabuting tao na tumulong sa akin para makapagpatuloy po ako ng pag-aaral. Salamat po. Kaya po, magpapasalamat po kami sa inyo lahat. At
sana po ay huwag kayong magsawa sumubaybay sa vlog ni Yesa. Ito po yung journey ng buhay niya, ng kanyang pag-aaral, at pangako namin sa inyo, magbibigay po si Yesa sa inyong kasayahan sa pag-aaral. Yung mga matataas po niyang grado ay ni-maintain po ni Yesa. Yun po ang gustong-gusto ni Sir Paul, ng Pugong Biyahero. Yung mga bata na masisikap mag-aral, masisipag mag-aral, na kahit na walang baon, naglalakad papunta ng school basta makapag-aral na. Ma'am PB Love, shout out po sa inyo, Sir Paul, PB Team, shout out po sa inyong lahat. At yung pong mga vloggers po na marami na pong blessings, at doon po sa mga tao na marami na pong blessings sa buhay, marami na pong i-share naman po natin ito. Kaya po kami po ay nagpapasalamat, at sana po lahat kayo pagkaroon pa po ng maraming blessings sa buhay. Panalangin po namin na kayo po, kasi yung mga tao na nag-share, at hindi po kami nagsasawa na ipagdasal kayo na sana po maraming grasya pa pong dumating sa inyo. Maraming salamat po sa inyo sa nagbigay po ng pang-enroll ni Yesa. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko na po sasabihin kasi ayaw po niyang pabanggit ang kanyang pangalan. Maraming salamat po. Ang buong pamilya po ni Yesa ay nagpapasalamat po.